napakagandang lesson o istorya na gusto kong ibahagi sa makakapanood at lalo na sa aking anak, no? Although you cannot expect every person na maging patas at matuwid sa iyo, kaya kailangan mo pa ring swerte, John maswerte. Kaya kailangan mo pa ring matutunan proteksyonan yung sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Pero sa puntong ito, ang dali-dali palang makipag-usap pag ang mga tao ay nag-iisip ng tama. O, to cut the long story short, may isang titulo. Ang titulong yun ay nakapangalan sa tatlong magkakapatid. Sa titulo na yun, merong mga may bahay na bahagi pa sila ng titulo na yun. At ang mga bahay na yun ay nabili-bili lang ng walang katibayan nung araw. Pero itong tatlong magkakapatid, iginalang pa rin nila yun. Basta, ayusin nila yung pwesto. Kumbaga, eto, dadaanan namin to. May daan kami dapat dito. Eto, amin pa to. O, yung sa likod, bigyan mo, ayusin mo. Napakadali ng pag-uusap. Ang sabi ng isang nakausap doon ngayon, maswerte nga ho kami kasi kahit papaano kinonsidera kami. Kasi pwede naman silang palayasin doon. Lumayas na kayo, bayaran na lang namin yung tinayo yun. Pwede naman yun. Pero hindi. O sige, ganito, magpapasukat, magpapasurvey, sabay-sabay para mabigyan na kayo ng titulo. Pero yung amin, ito, nasakop nyo to, hindi kami makakapasok dito. Ayusin nyo, pakiayos nyo na lang to. Ganon. Ako, may karanasan ako. Nabili din ng ganong pamamaraan. Kaya lang dumating yung mga tagapagmana, pinaalis yung nakabili. Walang kasulatan. Bayad ulit. So doble bayad. Yun nangyari sa pamilyang yun. Pero wala kasing kasulatan eh. Ayan, hindi na ayos ng matatanda. Matatanda nung araw kasi. Naniniwala lang sila sa palabra de honor. Hindi naman sila naniniwalang yung anak o yung apo nung kausap nila magiging mga ganid. Hindi mo rin naman masisisi itong new generation kasi sa batas kanila pa yun kanila pa naman talaga. So may mga ganon. Kaya nga yun yung in-example ko na yung kung iba yan, diba, pabayaran pa kayo, doble bayad pa kayo, pero ito hindi. In-honor pa rin nila yon, yung mga nakabili daw, sige, in-honor na lang. Basta, ayusin nyo. Huwag na kayong sasakop pa ng pagkalaki-laki pa ng sinakop nyo. May mga binawi din. May mga, ito, sa amin dapat to. Nabakuran mo sa'yo, alisin mo. Tama, okay. Cooperate. Ganun lang. Dapat naiintindihan nila. Naiintindihan nung nakabili na wala namang kasulatan, wala siyang titulo. Na yung mga may titulong may-ari ng lupa, napakababait pa at napakamakatao para ilapit sa kanila yung sitwasyon na hindi nasingilin. Yung iba naman na talagang garapalan na nagtayo doon, ayun, dapat singilin nyo. Yung wala naman, hindi naman talaga nila binili. O ni walang saksi. Walang piping saksi na nabili, basta na lang sila nagtayo doon. Ayun, bayaran nila yun. Napakadali ng pag-uusap kapag ang tao ay nag-iisip. Kapag hindi kayabangan yung pinapairan, marami kasi ngayon, sila na ang nang agrabyado, sila pa ang galit. Naranasan ko rin yan. Putang ina, nagtayo dun sa lupa mo. Paaalisin kung ano-ano pang batas yung tinolerate mo kasi. Hindi nga tinolerate Bigla na lang meron dun. Tapos, ang tawag dun, possessor in bad faith. O nagtayo siya rin ng something in bad faith. Hindi nga tayo pupunta sa mga legal. Di naman ako abogado. Pero, dun sa tama,
Ano ba yung tama? Ano ba yung makatao? Ano ba yung patas? To close. Sabi ko nga sa kanila, ang lupa hindi pinag-aawayan kasi buhay ang kapalit. Ang lupa ay pinag-uusapan ng patas. Hindi naman yung ikaw na yun ang occupy, nasa kanila yung titulo. Ikaw pa yung masusunod sa sukat mo. Ikaw pa yung masusunod sa lapad ng bako na gusto mo. Pinaubayan na nga sa'yo yung bahay mo. Hindi naman pwedeng gano'n. Masyado ka naman nalong. Sana matutunan ng anak ko yung wisdom na ganyan na wala tayong kasulatan pero in-honor tayo kahit papano. Let's cooperate. At matutunan niya rin ipaglaban. Akin to. Akin to. Ay, binigay ng Diyos sa akin. Walang sino mang nabubuhay na pwede o dapat kumuha.